This is the day mga dreno para mag-opera tayo neto. Shoot, may laman. Oh, sana alisin na. Ano ang problema natin? Anong bumalik pa ako dahil nandito? Yung iba pa naman mga dreno, ang style nila, magda-dryer sila, tapos aalis sila. Pag uwi nila, tsaka nila aalisin sa dryer. Parang may kamukha ako dito pag ganito yung suot ko Alam niyo ba yung mga dre, yung yung may third eye? Yun, walang cover Dapat ganyan yan Alis na muna ako, punta muna ako Home Depot. Dulas ng kalsada ngayon, Nandito na tayo sa Home Depot mga dre, Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Karen ND, nagaling sa Dubai, ngayon nasa Niagara Falls na. Oo, lagi akong mga din, naiengot sa pronunciation yan. Niagara. Kasi may ganun pa, di ba? Negra. bastos naman pag ganun, di ba? Oo. Tsaka kay Michael, mga dre, shoutout dre Michael Cruz. Baka sabihin kung sino-sinong Michael. Naghahanap ako nung mga dre, nung wall picture ko na pamalit, mga dre, Parang ang style nun, ganun, Pero mas malapad, tsaka ganun na parang hindi ganun, mga dre, Yun yung nasa taas, yung pag ganun. Pagdating naman pala sa, tawag dito, mga dre, yung may concern dun sa mga videos ko tungkol sa nakukunan ng camera ko, mga dre. Tinatanong ko yan. Don't worry. Diba? Nagpapaalam ako, nagtatanong ako. Pag nakuhanan ko na, sasabihin ko sa kanila na okay lang ba i-upload ko yung video na kuhanan ko kayo sa video ko. Diba? Kung mapapansin nyo, yung iba naka-blurred kasi hindi sila pumapayag, mga dre, Ganun po yun. Pag pumayag, makikita nyo sila. Pag hindi sila pumayag, naka-blurred sila. Pag ito yung binili mong ilaw, mga dre, sa loob ng 1 taon, makakatipid ka ng 54 cents. Diba? Laking bagay din. Pero hindi ka nakatipid sa ilaw. Kasi nga, 13 ito, mga dre, $13.97. Ayun yung presyo niya, Nakatipid ka ng 54 cents sa 1 taon? Totoo ba to? Samantalang, what? Mahal naman na ito. Bahala ko siyang palitan ng normal na ilaw, mga dre, Parang may 3 piraso, $7. Kumpara mo rito, mga dre, Anyway, ito kasi yung kailangan na ilaw, Kaya gusto kong palitan to, mga dre, Gusto kong gawing regular na light bulb na lang. Kasi may hinahanap nga ako yung wall light, mga dre, Tinignan ko sa Rona. Nakita ko rin yung bibiling ko rito dapat na maliit na ilaw. Di ba 14 rito? $13.97. Nakita ko sa Rona, $9.97, mga dre, So, di hamak na mas mahal dito ng $4. Wala, stick na yan. Kaya magdadrive ako, mga dre, ng ilang kilometers para puntahan din yun. Makakatipid ako ng $4. Uubusin ko rin sa gasolina. Hindi, kasi sasadyain ko nga rin yung wall light, mga dre, Pag meron sila, ipapakita ko sa inyo. Okay? Minsan, pag wala kang magawa, ganito, pag naboboring ka, mag-ubos ka ng gasolina. Dahil nabanggit natin, mga dre, yung 2 estudyante na nanonood sa atin, na kahit hindi raw pang estudyante yung content ko, nanonood pa rin sila. Kumbaga, sulit pa rin ba, mga dre, na pumunta ka dito sa Canada? Karen ND, shoutout ulit sa inyo. Walastek, fantastic. Kasi nga, naka OWP pala yung isa sa kanila, mga dre, Open Work Permit, spousal ng estudyante. Diba? Straight from Dubai. Umabot pa sila, mga dre, na mabigyan ng Open Work Permit yung isa sa kanila, which is maganda. Kasi nga, yung mga bagong policy para sa mga bagong mag-a-apply papunta rito sa Canada,
hindi na katulad ng dati mga dre, no? Na kung saan automatic pag natanggap kayo bilang estudyante rito sa Canada, yung asawa nyo pwede nang makakuha ng open work permit. Hindi na ngayon mga dre, no? Hindi na ganoon ngayon kasimple. Miski yung mga makakarating dito na may trabaho, dati pwede na lang kunin yung mga asawa nila na may open work permit. Ngayon hindi na rin mga dre, no? Kumbaga naka-define na mga dre, no? Microscopic na nga sabi nila na dapat yung nandun lang sa tier 0 or 1 ang mga spouse na mabibigyan ng work permit. Yung mga nasa 2, 3, na lang mga dre, no? Kumbaga pili na lang yung pwedeng mabigyan sa kanila ng open work permit. Masyado nang naka-define ngayon. Kaya talagang may kahirapan na. Kaya nga nung nakaraang nag-live kami sa Spot Pinoy mga dre, no? Kumbaga ang stand ko is pupunta ka pa ba sa Canada, 'di ba? Kung hindi ka sigurado sa magiging status mo rito. Ang iniisip ko naman kasi ron mga dre, no? Yung mga taong nagtatanong sa akin, let's say nandoon na sila sa Middle East, 'di ba? Ilang taon na sila ron, maganda naman yung sweldo nila. Tapos isusugal nila yung pagpunta nila sa Canada. Kung walang kasiguraduhan, tutuloy ka pa ba? So kaya nasabi ko mga dre, kung tutuloy ka pa ba? Kasi nga, 'di ba? Uncertain na eh. Kumbaga, sobrang laki na ng isusugal mo mga dre, no? Kung dati, kaya ka susugal kasi nga kahit talo ka sa pera, mataas yung tsansa na makapag-PR ka. Pero ngayon, talo ka na sa pera, tapos wala pang kasiguraduhan kung mapi-PR ka nga, 'di ba? Dati mga dre, sinasabi ko rin na sa estudyante, mas maganda sana kung pupunta ka rito kasama mo yung asawa mo. Kasi nga, may katulong ka magtrabaho habang nag-aaral ka, o kaya habang nag-aaral ka at gumagastos ka, yung asawa mo sa'yo nagpapakasubsob sa trabaho. 'Di ba? Pero ngayon, hindi na mga dre, no? Imagine dinala nyo yung asawa nyo rito. Let's say sabihin natin na na naisabay nyo sa inyo yung mga asawa nyo, tapos naka-study permit kayo, 'di ba? Ngayon, the moment na gumraduate na kayo at nakakuha na kayo ng PGWP, tapos nagtrabaho kayo, tapos yung trabahong nakuha nyo ay hindi pasok dun sa requirements ni Canada para bigyan ng open work permit yung asawa nyo. So, ang mangyayari, mawawala ng status yung asawa nyo. Diba? Mapapauwi siya o kaya, baka swerte, makakuha siya ng employer na magbibigay sa kanya ng lamia. Diba? Dati automatic mga dre, pagka-graduate mo, may open work permit ka, kasabay ng open work permit mo, magkakaroon din yung asawa mo. Diba ngayon, hindi na ganoon mga dre, no? Ang higpit na ngayon mga dre, no? Sabagay, sabi naman ng iba talaga, ganito na dati, di ba? Ang mga nakakapasok sa Canada, talagang yung mga taong, pili mga dre, no? Talagang yung magaganda, yung estado sa buhay, o talagang yung mga qualified lang. Kasi nga, ang nangyari ngayon, dahil sa study permit, sa loophole na study permit mga dre, no? Kumbaga maraming nakapasok sa Canada na hindi pasok sa dating qualification ni Canada, 'di ba? Kaya nga na-implement yang mga dre, no? Especially sa study permit, yang kailangan mong kumuha ng kailangan mong mag-self-pip after mo gumraduate bago ka nila bigyan ng PGWP o work permit as postgraduate. Kailangan mong magkaroon ng self-pip o ng IELTS. Kasi nga, daming nakapasok rito na hindi marunong mag-English, mga dre, no? Oy. Iba ako, mga dre. Ibang usapan yun sa akin. Hindi ako masyado marunong mag-English, pero iba yung pathway ko, mga dre, no? Sabi ng iba, mga dre, no? Sabi nga ni Ina, go pa rin, di ba? Whatever, go pa rin. Naisip ko rin, mga dre, no, na oo nga, no? Why not? Go pa rin, mga dre, no? Kung magkaroon ka ng pagkakataon, kung hindi ka, siguro yung calculated risk, mga dre, no? Yun diba? Somehow, may advantage na makapagtrabaho ka ng 1 taon sa Canada kasi nga, pag tumagal ka rito ng 1 taon nagtatrabaho, pwede ka na mag-apply sa express entry na Canadian experience class. May chance ka na, mga dre, no? Na who knows, baka ayun yung maging way nyo, diba? Pero kailangan mong isugal. Doon ako nag-iisip mga dre, no, na kaya hesitant ako na tutuloy
tutuloy pa ba ako, Kuya Rice? Pupunta pa ba ako dyan? Samantalang wala nang assurance kung ano yung magiging future ko dyan. Di ba, yung pag-PR ko, hindi na ganun kataas yung tsansa, o kaya hindi ko makakasama yung pamilya ko. So, what's the point? Di ba? Parang isinugal ko na lahat, pati kinabukasan ng pamilya ko. Yung ganun, mga Dreno, yun yung concern nila eh. Sa madaling salita, mga Dreno, hindi ako makakapag-decide para sa inyo. Di ba? Kaya na sabi ko, di ba, kung kayo nahihirapan, kung kayo nga nahihirapan, mga Dreno, kayo na yung makakaranas niyan, anong karapatan ko, di ba, na magdesisyon para sa magiging future nyo? Alam niyo yung mga Dreno, dapat aralin nyo maigi, alam niyo yung consequences nyo, di ba, yung magiging reward and benefit ng gagawin nyo. Kasi at the end of the day, mga Dre, di ba, kumbaga napaka-unfair na makinig kayo sa akin or mag-decide kayo based sa sinasabi ko, samantalang future nyo yung pwedeng maapektuhan, di ba? Pag-aralan nyo magaling, mga Dreno. Kung kailangan nyo kumuha ng anong tawag dito, ng mga immigration consultant, gawin nyo. Mag-invest kayo ng $200, $300 kaysa pupunta kayo rito na ininvest nyo yung buong future nyo, di ba? Masayang na yung 300 nyo. I mean, hindi masasayang yun. Basically, mga Dre, ano yun eh? Investment yun, di ba, para sa future nyo. Kesa, alam nyo yun, tumalon muna kayo, tsaka kayo mag-aral, lumangoy. Yun ang delikado, mga Dre, no? Ating Calvin Klein, mga Dre. May nakalagay doon 70% off plus 20% supplementary. So, alam nyo naman, sakir ako sa ano, mga Dre, no? Sa mga sale. Sinugod ko, 'di ba? Wala steak. Kasi tanda ko naman yung mga presyo nila, mga Dre, no? Especially sa pantalon kasi nagsusukat ako eh, 'di ba? Nung walang sale, ang presyo ng pantalon $59.99. Okay? Ngayong meron silang supplementary na 20%, ang presyo ng pantalon $69.99 na. Pagkatapos, edi ganito, no? Tumingin ako ng mga leggings, mga Dre, no? Nakalagay doon sa leggings, nakalagay 60% off plus 20% supplementary. So basically 80% off, mga Dre, no? Okay, hindi kinuha ko, bibili ko, mga Dre, no? Kumuha akong dalawa, tapos kumuha akong isang t-shirt. Kinumpute ko, kinalculator ko, mga Dre, no? More or less, ang babayaran ko $55 para sa 3 items. Pagdating ko sa counter, scan. Alas tek. Di ano na, 103. Mga Dre, no? So, alam ko na gagawin niya. Yung 103 na yon, tsaka niya i-add yung supplementary, mga Dre, no? So, more or less, nagtotal ako ng $85. Doesn't make sense. Diba? So, nakalagay dun 60% off plus 20%, so 80% off. Bakit ganun pa rin yung babayaran ko? So, lumalabas, mga Dre, naglalagay lang sila ng 60% off, pero hindi naman pala ganun. Ang kulit ko, di ba? Hindi, kasi nga, kinuha ko yun, mga Dre. Dahil nga, nakalagay dun eh, di ba? Yun yung presyo niya eh. Minsan, ako, mga Dre, no? Nakikipag-argue ako pag gano'n. Kasi makulit ako eh. Tsaka, ayoko ng mga Dre, no? Ayoko nung, yung, parang, inaano ka nila. Ganun yung presyo eh. Tapos biglang pag oh, yun ang literal na pambubudol, mga Dre, di ba? Sabi ko, hindi ko na bibilin. Forget it. Panis, ang yabang eh, no? Forget it. Nag-send sa akin yung si Calvin Klein ng $20 na $20 na coupon. Pinakita ko, mga Dre, no? Para pag nabawasan, bibilin ko pa rin kahit mali yung presyo nila, yung pricing nila. Sabi, wala naman sa record mo to eh. Sabi ko, okay, wala sa record ko. This is the email. I'm showing it to you. Dapat, sabi niya, dapat nag-appear sa sa account ko raw. Okay, never mind. I'll go home. Every dollar counts, mga Dre. Ang hirap kitain ng pera. Makulit ako, makulit. Wala lang, nabanggit ko lang sa inyo, di ba? Sasabihin nyo, di huwag ka nang papasok dyan. Papasok pa rin ako, ano ba kayo? May sale eh.
If the price is right, that's the name of the game, mga dre, no? Pag nakasundo mo yung presyo, palagay mo tama, di ba? Bilhin mo. Minsan kahit nga hindi tama, basta kursunada mo, bilhin mo, di ba? Sa hirap kitain ng pera, ganun-ganun na lang ba? Di ba? Kaya mamili tayo. Pasok mga bashers! May maraming pera dyan! Hinahamon ko kayo! Magsilabas kayo! Ah! Huwag ka kasi papasok sa mga alam mong mahal. Ayun ang sabi nyo, di ba? Alam mong mahal, papasok-pasok ka, tapos magreklamo ka sa presyo. Eh bakit ba? Wala ba akong karapatan? May pambili naman ako Hindi nga lang sapat. Doon lang tayo sa tama. Tingnan natin sa Tommy, baka may makaaway ulit tayo. Naghanap ako ng away, yan ang totoo mga dre, no? Pag naboboring ako, ganyan ginagawa ko. Maghanap ako ng katalo. Wala akong makaaway, walang pumapatol sa akin Punta nga ako dito sa tindahan. Ganun ng style di ba? Ayan Ay Tommy mga dre, no? Tingnan natin kung ano meron dito. Ayan, magkapatid pala sila mga dre, no? Magkapatid sila sa labas, si Tommy tsaka si CK mga dre, no? Kasi pag bumili ka sa CK, bibigyan ka ng discount coupon para sa Tommy. Pag bumili ka sa Tommy, bibigyan ka na ng discount coupon para sa CK. Kaya magkapatid sila sa labas mga dre, no? Tingnan natin. Ito, baka kahit paano mas malinaw yung pricing dito mga dre, no? Talaga nakalagay, $49.99. Walang iba na, kala mo, $49.99. Tapos nakalagay dun sa baba, maliliit para sa pangalawa. Ay, ganun sila $40, 40% mga dre, no, para sa pants. Yun. Nung nakaraan, nag-sale dito yung t-shirt, $20 isa mga dre, no. Ngayon, wala na $29 na Pero nung pinasok ko yung mga dre, no, pinasok ko yung Tommy sa nagpunta kami diyan sa Okada mga dre, no. Walastek ko, ang mahal Mas mahal yung paninda diyan sa atin sa Pinas kaysa rito mga dre, no. So lumabas na ako sa mga dre doon sa tawag diyan sa Tommy. Kasi alam ko naman wala akong mabibili ron pero pumasok pa rin ako doon Matigas talaga ulo ko mga dre, no. Kahit hindi ako welcome. Paano ko nasabing hindi ako welcome? Kasi yung presyo nila. Hindi pang masa. Tingnan natin dito sa pangmasa mga dre, no. Pangmasa. Baka sabihin nyo, bakery, pangmasa. Hindi yun. Ibang pangmasa. Dito na mga dre. Sa Rona. Pero hindi ko makita yung nahanap ko. Everybody get now. Eto, nakakuha pala ako mga dre, no. Ito pala yun. Parang ano ba yun? SM bonus yung pala yung dating na ito mga dre, no. Kaya mas mura reto. Pero wala yung ginahanap ko na ilaw na isa. Yung for delivery lang pala yun. Kaya mga dre, palastek ko. Oo, sayang yung sayang yung hindi naman sayang yung oras ko mga dre, no? Kasi nakasayaw naman ako dito di ba? Everybody get down. sabi ng mama Sobrang lapit ko na sa mga dre, no? Costco. Pero ayoko pumunta. Walang sapat na halaga. Nagala-gala lang naman ako para mga dre, no? Para bago man lang bumalik sa trabaho kahit pa paano masabi ko man lang na nakagala ako. Ang babaw di ba? Walastik na yan, no? Bili naman tayong tubig ngayon mga dre, no? Tsaka tingin din tayo kung merong nakasale na steak. Hindi na tayo nakakain ng steak mga dre, no? Matagal-tagal tayong nakatipid sa pagkain ng kamote. Pambihira. Parang hindi maganda yung ko.
Yung anong tawag diyan? Parang madilim eh. Hindi maayos to, mali ito ah. Parang madilim mga dre, no? Yun nga mga dre, no? Matagal-tagal din kami nakatipid sa pagkain ng kamote. At mas maganda, malaki yung malaking bagay mga dre na nagda-diet ka. Kasi nakakatipid ka din talaga sa pag-grocery, no? Lalo na kung yung fasting mo mga dre, yung diet mo pala, may kasamang intermittent fasting. Yan. Medyo nakakasave ka dyan. Merong nagtimbre sa akin mga dre, no? Na nakasale daw yung drumstick. Kaya yun ang bibili natin ngayon dito. Kaya dumaan din ako dito. Kamatis. Wala yata kaming kamatis, no? Naalala ko tuloy ang kamatis. Pumalpak yung luto, mga dre. Ang pangit ng lasa. Pero kinain pa rin. Siyempre, sayang yun. Kahit pangit ang lasa, kainin pa rin hanggat hindi panis, di ba? Eto nga ang sinasabi natin, mga dre, na nakasale siya. Bali, eto, 594 na lang siya. 4 na kilo, mga dre, no? Eh di, ang galing, di ba? Dami nito, dami fried chicken nito. Tatlo, pwede na yan, mga dre. Tatlong ganyan, tapos tingin tayo ng steak. May nakasale ba? Ay, hindi pala nagsisale dito, mga dre, no? Dito, hindi masyadong nagsisale ng steak. Sa lang, mga dre, no? Doon saan ba to? Sa Metro. Tapos, sa Metro ako nakabili ng 3 pirasong steak. Parang $8 lang isang piraso, mga dre, no? Tsaka dito sa Supermarché PA, Westbury. May ganun pa, di ba? Ang hirap banggitin eh. Dito hindi siya nagsisale, mga dre, no? Amag na to ah. May amag na. Ba't nandiyan pa? Delikado. Dahil nakatsyempo tayo ng sale na tubig, bili na rin tayo, mga dre, no? Kaya pag nag-grocery, mas maganda kung may extra kang pera para pag may nakita kang sale, bibili ka na. Dati, ganyan ginagawa namin mga dre, no? Sa bigas. Especially pag bigas kasi ang tagal mag-sale ng bigas eh. Kumbaga pag bumili kami niyan, maramihan na talaga. Kasi hindi naman nasisira eh, di ba? Mantika, mga dre, no? Yan, dati pag may sale, kukuha na rin kami ng marami. Pero ngayon, ang naging style nila, pag may nakasale na mga mantika, pag alam nilang pinapakyaw ng tao, nilalagyan nila ng, halimbawa, tatlong piraso lang, isang tao. Dati sa bigas, ganun, mga dre, no? 4 na bigas lang sa isang tao. Pero dahil sa daming sobra ng stock nilang bigas na hindi nabenta, hanggang ngayon, mga dre, marami pa rin, no? O konti na lang yung kumakain ng bigas, ng kanin. Wala namang kumakain ng bigas eh, di ba? Lutuin mo muna, sabi nga ni FPJ, di ba? Haba ng pila, oh. Ten. Hanggang doon yan sa dulo. Pero dito ako sa sa self-service ako. Kakabit ko na to, mga dre, no? Kasi susuksok lang naman to eh. Hindi ko na papatagalin to. Para kahit pa paano eh, may masingil naman ako sa araw na to. Naubos yung oras ko, kakagala, mga dre, no? Pero okay lang, nag-enjoy naman tayo, mga dre, no? Tayo, kasi kasama ko kayo, pambira. Oh. Naman ako lang, pag di kayo nag-enjoy, di ba bash nyo ako? Di ba? Kaya tayo magkasama sa hirap at ligaya. Tinetext ko na lang yung mga dre, yung caretaker kung para sa ang to, kung sa anong floor. Kasi kasi patay pa yung ilaw ngayon, di ko makikita eh. At mukhang wala yung caretaker, hindi nagre-reply. Alam nga may isa-isahin ko. Tingnan natin. Naka po, delikado. 3 kasi yan, mga dre, no?
1, 2, 3. Eh kung may ilaw sana, madaling makita kung alin dyan, no? Meron. Sa kabila. Stuntman. Okay, dito. Shoot. Sana tinanggal niya kasi nung huling sinabi niya sa akin, mga dre, anong tawag rito? Ito nakakatakot dito. Nung huling sinabi niya sa akin, kalang. Kailangan ko ng hagdan. Pag dito yung wala. Papatong ako dyan. Doon ako pupulutin, oh. Kung hagdan. So, inon ko yung switch, mga dreno, para lang makita ko. So, okay naman lahat dyan. Pagkatapos, okay din naman dito. Pagkatapos, kasi nga tatlo yan, mga dreno. Dito sa kabila. Yun. Okay din yung tatlo. Pambira. Layo lang narating ko. Dito lang pala sa harap yung ano. Yung sira, mga dreno. Magaling din siya kasi nilipat niya. Ito lang pala yung kulang, mga dreno. Yun, oh. Hindi ko matitrace, di ba? Kasi nga, yun, oh. Hindi ko... Oh! What? Paano to? Binuksan ko na to. Ang kulit, di ba? Nakakainis naman. Binuksan ko na to. Tinapon ko na yung takip na ito. So, lesson learned, mga dreno. Ang nangyari pala, hindi siya nakasuksok totally. Parang halfway lang siya, mga dreno. Lesson learned na pag bumili ako ng kapalit, dapat hindi ko muna tanggalin sa kaha niya para kung sakali man, pwede ko pang ibalik. Teka, saan ba yung, saan ba yung kaha na ito? Saan naman ako pupunta, mga dre, dahil linggo ngayon. Yun nga, no? Paluwagan, as usual. Part ng routine yan, mga dre, no? Tapos, isang grocery pa. Tapos na. Dami ko na nagagastos, ha? Kulang yung kinita ko ngayon, mga dre, no? Sa araw na to. Para sa gastos ko sa isang linggo. Pero, okay na rin kasi kung hindi ako makapag part-time, mga dre, no? Tapos, mag-spend ako ng $100 para sa isang araw, para sa isang weekend, lahat yun, manggagaling sa bulsa ko, diba? Eh kung nakapag part-time ako at kumita ako, let's say, ng kahit 50 or 60, diba? Eh di kahit pa paano, na-lessen yung ano, mga dreno, yung uhugutin ko sa bulsa ko. Ang dami nilang klaseng ilaw, mga dreno. Bumbilya na lang, pwede naman, may ganito pa eh. Cuisine de Manil. Lechon ba ang hanap nyo? Bili na. Hi. Oh. Sasama ka na sa vlog. Ayaw sumama ng may-ari sa vlog, mga tre. Nahihiya. Mahihiyain si ate. Di pa ako makain, mga tre, mula kanina. Alas 3 na ba? Alas 2 pa lang naman, mga tre, no? Pero hindi pa tayo makain, hindi tayo nag-aalmusal pa. Nagkape lang tayo. So kahit pa paano, nakapag-fasting tayo. Kanina parang sumasakit ng konti yung tiyan ko. Sabi ko, parang nasusobrahan sa acid Pero nawala naman, mga tre, no? Kaya, yun, mamaya na ako kakain pagka uwi. Grocery muna. Kuha ba ako ng basket? Hindi na. Pag kumuha ako ng basket, marami kasi ako mabibili. Kaya, kailangan ko lang naman pechay. Pechay na, ano ba yung punggok o yung malaki? Bihiraan mo yung ito pala, pechay na malaki. Hindi.
Wala. Punggok nga lang. Ito. Ito ang $2 na repolyo, mga dre, no? Yung nakaraan, nasayang yung ano ko, mga dre, oh. Nasayang yung anong tawag dito, yung sitaw ko, $5 pa naman binili ko ron. Na ano lang eh. Nabulok lang, hindi naluto. Dahil wala kaming kamatis. Kasi nga dapat mag-ano ko, mga dre, no? Sinampalukan. Patatas. 150, 159. Pagkatapos, huwag na yung kamote. Pas muna tayo sa kamote. Ano pa, kamatis. Hindi ko alam kung hanggang ngayon wala pa rin kaming kamatis eh. Importante yan eh. Kamatis. $3, 1 pound. Pagkatapos, wala ngang ano, mga dre, no? Walang pechay na magaling. $9 ang suka na ubod ng mahal. Oh, meron pa palang ganito. Mas ano, mas malaki to. 'Di ba? Dagdagan kong $10. Ilan ang diferensya? Ilan to? 750. Ito 500. 'Di ba? Ito na lang. Cabbage kimchi. Magkano? Yun oh, $10 mga dre. Ito lang pinamili ko mga dre, 6 lang. Ito. Yan. Tsaka yan. Tingnan natin kung magkano. $33.40 mga dre, no? Yung ano, yung huling pinamili ko. So, nakaano rin ako sa araw na to mga dre. Magkano ba lahat? Hindi ko na matandaan eh. Basta ang alam ko mga dre, kulang yun na part-time ko para ipambili ng grocery. yun. Minsan kulang, minsan sobra. Kaya ganoon talaga mga dre, no? Talagang kailangan mo lang pagkasyahin. Kasi hindi naman palaging ano eh. Hindi naman palaging maganda yung kita, di ba? Sometimes you win some, sometimes you lose some. No, most of the time you win some. Di ba? Kasi nga ano eh. Kasi nga sa part-time mo, di ba? Panalo ka naman. Naka-score pala ako ng Puma mga dre. Puma. Okay? So that's it for today mga dre ha. Maraming salamat sa pagsama sa ating paglalakbay para sa araw ng linggo. At dahil dyan, di paano, magkita-kita na naman tayo bukas. Papansin talaga yung sasakyan ko mga dre. Siloso eh. Pag alam na may kausap ako, lalo na kausap ko camera, nagpapapansin siya. We don't have to start the day yet. I just wanna stay. Pagtapos ng isang mahabang fasting mga dre, no? Ilang oras din eh. Ito ang pinakamasarap na pagkain mga dre, no? Nilagang baka na merong kimchi. Ito yung binili kong kimchi kanina. Kaya kain na tayo mga dre. Nako po, inang. Uy, ano yun? May bonus? Uy, may lihited. Panis.